Sabay-sabay po tayong umawit ng pabungad na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal kong kapatid, welcome po sa inyo dito sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio, dito po sa lalawigan ng Batangas, sa Archdiocese ng Lipa. Tayo po ay nasa ikalawang araw sa buwan ng Enero, taong 2025. At sa araw na ito, ginugunita natin si dakilang San Basilio at San Gregorio Nazianzeno, mga obispo at mga pantas ng simbahan. Sa ating pagdulog sa banal na Eukaristiyang ito, matularan nawa natin ang mga halimbawa ng iniiwan sa atin ng mga dakilang santong ito na nagbitbit ng katotohanan at ibinahagi ang liwanag ni Kristo sa sambayanan. Kaya taminin po muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, minarapat mo ang iyong sambayanan na imbasilayan ng huwarang pamumuhay at pangangaral ni na San Basilio at San Gregorio. Ipagkaloob mo sa aming kapakumbabaan ang iyong katotohanang maaasahan ay aming matutuhan at sa aming pag-ibig ito ay tapat naming magampanan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, sino ang sinungaling? Hindi ba ang tumatanging si Jesus ang Kristo? Ito nga ang Antikristo, ang ayaw kumilala sa Ama at sa Anak. Ang di kumikilala sa Anak ay di rin kumikilala sa Ama. Kung tinanggap niyo naman ang Anak, pati ang Ama'y sa Kanya. Pakaingatan ninyo ang inyong mga puso ang narinig ninyo na sisimula pa. Kung gawin ninyo ito, mananatilis kayo sa Anak at sa Ama.
At ito ang ipinangako sa atin ni Kristo, buhay na walang hanggan. Ang isinulat ko sa inyo ay tungkol sa mga nagnanasang magligaw sa inyo. Ang Espiritu'y ipinagkaloob niya na Kristo, at habang siya'y mananatili sa inyo, hindi na kailangang turuan kayo ni numan. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo sa lahat ng bagay, at totoo ang itinuturo niya, hindi kasinungalingan. At tulad ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Kaya nga, mga anak, manatili kayo sa Kanya upang maging panatag ang ating loob sa muling pagparito niya at hindi tayo mahiya sa Kanya sa araw na yaon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay. Pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak, napurihin sa pag-awit. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang suguin ng mga Hudiyo sa Jerusalem ang ilang saserdote at levita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang hindi siya ang Mesiyas. Kung gayoy, sino ka? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi po. Tugon niya, ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya, hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nila uli. Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan, ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propeta Isaias ang may sabi nito. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseyo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbibinyag? Hindi pala naman ikaw ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta. Sumagot siya, ako'y nagbibinyag sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin. Subalit hindi ako karapat-dapat magkalagman lamang ng tali ng kanyang panyapak. Ito'y nangyari sa Betania, sa ibayo ng Jordan na pinagbibinyagan ni Juan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa inyo pong lahat na naririto at nakikibahagi sa ating banal na pagdiriwang,
Sa mga sumasama rin po sa atin sa pamamagitan ng ating Facebook Live, sa atin pong pilgrims sa naririto, muli po ay welcome po sa inyo dito sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio at magandang umaga po sa inyong lahat. Happy New Year po! Katatapos lang nating salubungin ng panibagong taon at tayo ngayon ay nasa ikalawang araw pa lamang ng taong 2025. Nung ako po ay bata, kapag ka ako'y nakaka-perfect, let's say sa isang quiz o maganda ang nagawang project, ako ay tuwang-tuwa kapag ka ako'y natatataka ng aking teacher ng 3 star sa aking kamay at mayroong nakalagay na salitang excellent. Na sa tuwi-tuwi ay kapag ka uuwi ako sa bahay, ipagmamalaki ko sa lahat ng naroroon sa bahay ay meron akong 3 stars, kayo'y wala. Ipinagmamalaki ko na maganda ang aking nagawa, na mataas ang aking marka, na nagustuhan ng aking ginawang project. I always take credit for a job well done. At ganyan po tayo bilang tao. We take pride in everything that we do. And we are always amazed for everything that we have done. We always take credit for everything that we do. Mga minamahal kong kapatid, sa araw na ito ng ating pagninilay, tayo po ay binibigyan ng halimbawa ng 2 dakilang santo para sa araw na ito. Ginugunita natin sina San Basilio at San Gregorio Nazianzeno, mga dakilang obispo at doktor ng simbahan. Sila ay naging matibay na tagapagtanggol ng pananampalataya at huwaran ng kabanalan. Sa liwanag ng kanilang buhay at ng mga pagbasa natin para sa araw na ito, tayo rin ay tinatawag upang maging saksi ng katotohanan at liwanag ni Kristo. Sa araw na ito, nagsalita si Juan Bautista. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tinatanong siya ng mga tao, ikaw ba ito? Ikaw ba ang may gawa nito? Ikaw ba ang Mesiyas? Ikaw ba si Elias? Simple ang sagot ni Juan. Hindi. Para sa isang taong mataas siguro ang pangarap o para sa isang taong nababalot ng kasinungalingan, pwede na niyang angkinin, ako ito eh. He could take credit for something which is not his. He could take credit for the personality of another person. Pero si Juan ay naging totoo. Kaya mga minamahal ko, sa araw na ito, tinatawagan tayo, unang punto, maging saksi ng katotohanan. Sa ating pamilya, sa ating trabaho, sa ating kanya-kanyang komunidad at ginagalawang lipunan, ipakita nawa natin ang tamang asal at pagpapahalaga, lalo tigit tungkol sa ating pananampalataya. Huwag tayong matakot na ipahayag si Kristo sa ating salita at sa gawa. Kaya nga, sinasabi nating the truth will set you free. Kung ikaw yon, edi ikaw yon. Kung ikaw talaga ang magaling, edi sige, ikaw ang magaling. Ipagpasalamat mong binigyan ka ng Diyos ng talentong ganyan. Maaaring sasabihin ng iba, kagaling mo naman, katalino mo naman, bumabata ka ata ngayon. Sasabihin naman ay, hindi naman, nakatsamba lang, o kaunti lang naman. Sa halip na ibaba mo ang iyong sarili, why don't we say, thank you, maging saksi ng katotohanan. Ikalawa, kaugnay noon, tayo naway manatili sa kababaang loob. Ang ating mga talento at tagumpay ay dapat iniaalay natin para sa kaluwalhatian ng Diyos. Because after all, everything you did or the talent given you was not yours. Pahiram lang sa'yo ng Diyos. And saying thank you is giving credit to the one who gave you. Pagbibigay saksi sa tunay na nagbigay, sa tunay na may likha, sa tunay na may akda, ikaw ay naging instrumento lamang. Ikaw ay naging padaluyan lamang ng galing at kadakilaan ng Diyos. Huwag nating angkinin ang anumang papuri
na hindi kailanman naging atin. Gayahin natin ang halimbawa na iniiwan sa atin ni San Juan Bautista na napakinggan natin sa Ebanghelyo para sa araw na ito. Naging totoo siya. Hindi niya inangkin ang papuri ng ibang tao. Hindi niya inangkin kung ano yung bagay na hindi naman talaga siya o hindi naman talaga siya ang may gawa o hindi niya katauhan. Nawa, mga minamahal kong kapatid, ikalawang bagay, manatili tayo sa kababaang loob. At kahuli-hulihan bilang paghayo, ipagtanggol nawa natin ang ating pananampalataya. Tularan natin sina San Basilio at San Gregorio sa pagiging matatag laban sa maling turo. Sa pamamagitan ng ating patuloy na pag-aaral at pananalangin, mas maunawaan natin ang pananampalataya at maibahagi ito sa ibang tao. Tinanggap natin ang liwanag ni Kristo ngayong katatapos pa lamang na Pasko ng pagsilang ng ating Panginoong Yesus. Sa pagsinag ng liwanag ni Kristo sa ating buhay, nawa, patuloy nating maibahagi ang liwanag na ito sa iba. Sa araw na ito, mga minamahal kong kapatid, 3 punto ang iniiwan ko po para sa ating pagninilay. Una, maging saksi ng katotohanan. At ikalawa, manatili sa kababaang loob. Kaugnay ng unang dalawa, ipagtanggol nawa natin ang ating pananampalataya. Para po sa mga maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin ngayong sina San Gregorio at San Basilio ay ginugunita, ay kalugdan mo nawa at bilang tugon sa kanilang itinurong kaalaman, ikaw ngayon ay aming pinupuri at pinasasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Dating lingid sa amin naging hayag na kapiling. Dating kapiling mo ngayon naging kapwa namin. Sa amin ay nakikisama siyang mabuti upang sa piling mo ay maitampok niya kami. Ang sangkatauhang nawalay sa iyo noon ay kanyang ipinipisang muli sa iyo ngayon upang ang napinsala noong sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kaawaan mo, at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay, dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
naming kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po makaluluhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang isasagawa pong second collection ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. May ligaya sa bawat ngiti ng tao, dumating na ang araw ng Pasko. May pag-asa
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalusalo sa bumubuhay ng pagkaing si Kristo, ay paturuan mo sa gurong si Kristo upang sa paggunita namin kina San Basilio at San Gregorio, kami matuto ng maaasahang katotohanan mo at sa pag-ibig ay magampanan namin ito sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan. Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po sandali. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ngayong Sabado, ika-4 ng Enero, ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Birheng Maria sa ganap na 5 ng umaga. Nasisimula natin sa harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inaanyayahang magdala ng kandila. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Manalangin tayo. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo na aming daladala, mga imahe ng mga santo at ng ating Panginoong Yesus, ng mahal na Birheng Maria, mga dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una,
ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Naway pagpalain tayo ng makapangyarihan at laging nagmamahal sa ating Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan at liwanag ni Kristo. Salamat sa Diyos. Okay. Dito po kayo. Basta po pag sumagot kayo dito, kayo muna. Sino po dito kayo? Ako sasagot. Tapos kayo na po dito. O sige, ako na muna po. Sino pang hindi ko po alam. Dito kayo po Malalak po ba yan? kaya. Kunin ko lang yung reading glass ko po, pwede sa baba. Baka meron kasi sa lang malaki. Wala. Sino po yung leader? Kunin ko lang yung reading glass ko po, pwede? Sa baba? Hindi ko alam sila sa post. Hindi. Hindi pala. Hindi pa. Sige. May naka-assign kasi. Meron. Wala. Tayo mo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Isasagawa po natin ngayon ang panalangin pang-umaga. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Si Kristo ay pinanganak para sa atin. Halina't siya ay ating sambahin. Si Kristo'y ipinanganak para sa atin. Halina't siya'y ating sambahin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natin kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Si Kristo ay ipinanganak para sa atin. Halina't siya'y ating sambahin. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sinuman na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Si Kristo ay ipinanganak para sa atin. Halina't siya'y ating sambahin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ati lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Si Kristo'y ipinanganak para sa atin. Halina't siya'y ating sambahin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin. Tulad ng ginawa ng inyong mga magulang, nang nasa Meriba sa ilang ng masa.
Ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Si Kristo ay ipinanganak para sa atin, halina't siya'y ating sambahin. 40 taon sa inyong ninuno ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail, walang pakundangan, at ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpang di sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Si Kristo ay ipinanganak para sa atin, halina't siya'y ating sambahin. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Si Kristo ay ipinanganak para sa atin, halina't siya'y ating sambahin. Tayo pong lahat sa awit. Halina't magdiwang at ating purihin ang Mesiyas na isinilang sa Belen. Sambahin natin, Hari ng mga anghel. Halina't siya'y purihin, halina't siya'y purihin. Purihin natin ang Kristong Diyos natin. Kayo'y mag-awitan ng may kagalakan. Kayo'y mga anghel at ang mga banal ay dakilain Diyos sa kaitaasan. Halina't siya'y purihin, halina't siya'y purihin. Purihin natin ang Kristong Diyos natin. Kami bumabati sa ngayoy sinilang kay Kristo Jesus ng kalwalhatian. Siya'y naging tao sa inyo na totoo. Halina't siya'y purihin, halina't siya'y purihin. Purihin natin ang Kristong Diyos natin. Mga pastol, sabihin sa amin ang nakita ninyo. Sino ang napakita dito sa mundo? Isang bagong silang na ang sanggol ang aming nakita, at ang pulutong ng mga anghel na nagpupuri sa Diyos. Alleluia. O Diyos, Ikaw ang aking Diyos, na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa'y tanging Ikaw yaong hangad. Para akong tiyong lupa sa tubig na siyang dunas. Bayaan mong sa santuaryo sa lugar ng dakong banal, Ikaw no'y mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay. Kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pag-uukulan. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat, at ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa'y kakaing may kasiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Laman ka ng gunita ko samantalang nahihimlay. Magdamag na palaging iniisip ko ay ikaw. Pagkat ikaw sa tuwina ang katulong na malapit, sa lilim ng iyong pakpak, galak akong umaawit. Itong aking kaluluwa'y sa iyo lang naghahawak, pagkat ako kung hawak mo, kaligtasa'y natitiyak. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Mga pastol, sabihin sa amin ang nakita ninyo. Sino ang napakita dito sa mundo? Isang bagong silang na sanggol ang aming nakita, at ang pulutong ng mga anghel na nagpupuri sa Diyos. Alleluia. Sinabi ng anghel sa mga pastol, ibinabalita ko sa inyo na may kagalakan. Ngayon ipinanganak para sa inyo ang tagapagligtas ng sanlibutan. Alleluia. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng mga nilikha. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat mga kalangitan. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat mga anghel ng Panginoon. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat mga tubig sa ibabaw ng langit. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.
Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat na bumubuo ng kanyang hukbo. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, araw at buwan. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga bituin sa langit. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga ulan at hamog. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng mga hanging umiihip sa sandaigdigan. Awitan siya ng papuri, dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, apoy at init. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, nakapapasong init at matinding lamig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga hamog at niebe. Nangangalaglag, awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga araw at mga gabi. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, liwanag at kadiliman. Awitan siya ng papuri, dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, granizo at ginaw. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, yelo at niebe. Aawitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga kidlat at mga ulap. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. O lupa, dakilain ang Panginoon. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga bundok at mga burol. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng tumutubo sa lupa. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga dagat at mga ilog. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga bukal ng tubig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga balyena at lahat ng nilikhang nasa tubig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng ibon sa himpapawid. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga kawan at mga maiilap na hayop. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Lahat ng tao sa daigdig, purihin ninyo ang Panginoon. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, bansang Israel. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga saserdote ng Diyos. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga lingkod ng Panginoon. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng mga tapat. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng banal at mababang loob. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, Ananias, Azarias, Misael. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Pagpalain ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan, karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Sinabi ng anghel sa mga pastol, ibinabalita ko sa inyo ng may kagalakan. Ngayon ipinanganak para sa inyo ang tagapagligtas ng sanlibutan. Alleluia. Isang munting sanggol ngayon ang sa ti sinilang.
Maliit ngunit tinatawag na Diyos na makapangyarihan. Alleluia. Purihin ang Panginoon, o ang Panginoon ay purihin, awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat na pananalig. Magalak ka, o Israel, dahilan sa manlilikha. Dahilan sa iyong hari, ikaw, Sion, ay matuwa. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpatambol ay tugtugin, at siya ay papurihan. Ang Panginoon ay nagagalak sa kanyang mga hirang. Sa nangagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Nataglay ang matatalim na sundang sa mga kamay. Upang yaong mga bansang nagmamalabis ay gantihan at bigyan ng mamamayan ng parusang kailangan. Sa ganito ang kanilang mga hari papangawan at ang mga pangunahin ay ang kadenang yaring bakal. Sangayon sa utos ng Diyos, ang bansa'y magdurusa. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang mga hirang niya. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparan nung una ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Isang munting sanggol, ngayon ang sa ating isinilang. Maliit ngunit tinatawag na Diyos na makapangyarihan. Alleluia. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ipinanganak ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katwiran ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Inihayag ng Panginoon. Alleluia, alleluia. Inihayag ng Panginoon. Alleluia, alleluia. Ang kanyang mapangligtas na kapangyarihan. Alleluia, alleluia. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Inihayag ng Panginoon. Alleluia, alleluia. Magsitayo po ang lahat. Sa pagsilang ng Panginoon, umawit ang koro ng mga anghel. Purihin ang ating Diyos na nakaluklok bilang hari at kordero. Sabay-sabay po nating dasalin ang papuring awit ni Propeta Zacarias. Purihin ang Panginoon Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, upang walang takot na makasamba sa Kanya, at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang kabayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan.
papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sa pagsilang ng Panginoon, umawit ang koro ng mga anghel. Purihin ang ating Diyos na nakaluklok bilang hari at kordero. Manalangin tayo kay Kristo na siyang niloob ng Ama na magpanibago sa lahat ng bagay. Pinakamamahal na anak ng Diyos, pakinggan mo kami. Anak ng Diyos, kasama ka ng Ama noon pang simula at sa takdang panahon ay naging tao. Ipinagkaloob sa amin ang pag-ibig na nararapat sa magkakapatid para sa lahat ng tao. Pinakamamahal na anak ng Diyos, pakinggan mo kami. Naging dukha ka upang kami pagyamanin. Ibinaba mo ang iyong sarili upang kami itaas sa pamamagitan ng iyong kababaang loob. At sa gayoy makihati kami sa kadakilaan mo. Gawin kaming matatapat na lingkod ng iyong ebanghelyo. Pinakamamahal na anak ng Diyos, pakinggan mo kami. Nagniningning ka sa mga nananahan sa kadiliman at sa ilalim ng kamatayan. Pagkalooban mo kami ng kabanalan, katarungan at kapayapaan. Pinakamamahal na anak ng Diyos, pakinggan mo kami. Bigyan kami ng pusong matuwid at matapat upang makapaniig kami sa iyong salita at gawin itong ganap sa amin at sa daigdig para sa iyong ikadadakila. Pinakamamahal na anak ng Diyos, pakinggan mo kami. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya para sa ating Santo Papa Francisco, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa ating mga pari, diakono at reliyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa may mga kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat ng nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para rin po sa intensyon ng Pambansang Dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Pinakamamahal na anak ng Diyos, pakinggan mo kami. Ating pundasalin ang panalangin itinuro ng ating Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, minarapat mong ang iyong sambayanan ay masilaya ng huwarang pamumuhay at pangangaral ni na San Basilio at San Gregorio. Ipagkaloob mo sa aming kapakumbabaan ang iyong katotohanang maaasahan ay aming matutunan at sa aming pag-ibig, ito ay tapat naming magampanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa pagdarasal ng ating pang-umagang panalangin. Magandang umaga po sa inyong lahat.